Sabi nila, hindi daw natin napipili ang taong ititipok ng ating puso. Hindi daw natin kontrolado kung sino ang mamahalin nito. Pero paano kung ang piniling mahalin ng puso mo ay minamahal na ng taong mahalaga sa iyo? Hahayaan mo bang masakripisyo ang inyong pinagsamahan at relasyon bilang magkaibigan, mabigyang katuparan lang ang pagmamahal na iyong nararamdaman? Dear Mama Mia, hindi lahat sa atin ay nabibiyayaan ng pagkakataon na magkaroon ng isang matalik na kaibigan na magiging karamay mo sa lahat ng bagay. Mas swerte ka kung ikaw ay isa sa mga taong nagkaroon ng kaibigan na nandyan sa'yo sa lungkot man o kasiyahan. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Eric, 32 years old at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Ang aking ibabahagi na kwento ay nangyari 4 na taon na ang nakakaraan. Pero magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Sisimulan ko ang aking kwento sa pagpapakilala ng aking matalik na kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Ken. Si Ken, Mama Mia, ay ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto maliban sa aking pamilya. Magkaibigan na kami simula pa sa elementarya at mas lumalim pa nga ito nung tumungtong kaming dalawa sa high school. Madami kasing nangyari sa buhay namin nung high school na siya namang nagpatibay sa aming relasyon bilang matalik na magkaibigan. Si Ken ang naging sandalan ko sa tuwing may problema akong kinakaharap. Siya din ang naging kasama ko nung makuha ko ang pinapangarap kong trabaho. Ganon din naman siya sa akin, Mama Mia, lalo na nung mamatay ang kanyang tatay. Tumayo siya bilang padre de pamilya sa bahay nila kaya napilitan siyang huminto sa kanyang pag-aaral nung nasa college na kaming dalawa. Kinailangan kasi niyang magtrabaho upang maging katuwang ng nanay niya sa pagpo-provide ng mga pangangailangan ng kanyang mas nakababatang mga kapatid. Wala talaga akong masabi na masama tungkol sa best friend ko, Mama Mia. Siya din po kasi ang naging magandang impluwensya sa akin upang mas magsumikap at magtapos sa kurso ko noon. Sobrang gusto nga siya ng mga magulang ko dahil parang nagkaroon daw sila ng isa pang anak sa katauhan ng matalik kong kaibigan. Oo, Mama Mia, only child lang ako. Pero nung naging close si Ken sa mga magulang ko ay hindi ako nakaramdam ng selos. Natuwa pa nga ako dahil hindi lang kaibigan ang nagkaroon ako kundi para na ring isang kapatid, though hindi ko kadugo si Ken. Hanggang sa umabot sa time na parents ko na ang gumastos para sa pag-aaral ni Ken, Mama Mia. Tinulungan din siya ng mama at papa ko na makakuha ng part-time job upang kahit na nag-aaral siya ay nakakapag-provide pa rin siya sa kanyang pamilya. Naaalala ko pa kung gaano siya kasaya nung malaman niya na mag-aaral na siya ulit. Mas matalino kasi sa akin si Ken, kaya nanghihinayang talaga kami noon ng mga magulang ko na nahinto siya sa kanyang pag-aaral. Dala na rin ng kanyang mabigat na responsibilidad mula nung mamatay ang kanyang ama. Buti na lang talaga, Mama Mia, at gustong-gusto ng parents ko si Ken kaya nagawa nila itong tulungan. Mama Mia, 1 taon din pong hindi nakapag-aral si Ken kaya behind siya sa akin ng 1 year sa pagka-graduate. Same kami ng kurso, Mama Mia, kaya shinare ko sa kanya ang lahat ng past lessons namin upang makapag-study siya ng advance.
Effective naman, Mama Mia, dahil naipasa niya lahat ng subjects niya. Parehong engineering ang kinuha naming kurso, kaya hinintay ko na lamang siya upang sabay na kaming makapag-board exam para sa aming lisensya. Sobrang saya namin, Mama Mia, nung pareho nga kaming pumasa sa board exam. Sabay naming pinagdiwang ang aming pagpasa kasama ang aming mga pamilya. Hindi din naman nagtagal, Mama Mia, ay nakakuha rin kami ng mga trabaho namin. Magkaiba man kami ng kumpanyang pinasukan, ay hindi naman yun naging hadlang sa aming pagkakaibigan. Mama Mia, kumonti man ang araw na nakakasama ko si Ken, ay hindi pa rin nagbabago ang samahan naming dalawa. Sa trabaho ko din nakilala ang babaeng muling nagpatibok ng puso ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Julie. Si Julie, Mama Mia, natural ay maganda dahil mahilig talaga ako sa mga magaganda. Maputi at sexy pa siya. Mabait naman siya, yun nga lang, Mama Mia, ay medyo maarte itong si Julie. Pero kahit na gano'n ay nagustuhan ko pa din siya, kaya naman hindi naging hadlang sa akin ang pagiging maarte niya at niligawan ko na rin siya agad. Hindi din naman nagtagal ay sinagot din naman ako ni Julie. Hindi naman bawal ang office romance sa kumpanya na pinapasukan namin, kaya okay lang na maging kaming dalawa ni Julie. Nagtagal kami ni Julie ng mahigit 1 taon, Mama Mia. Naipakilala ko na rin siya sa parents ko at syempre na rin sa best friend kong si Ken. Naalala ko pa kung paano sabihin sa akin ni Ken nung minsan na nag-inuman kami ang mga katagang ito. Alam mo pare, no offense pero feeling ko hindi kayo magtatagal ni Julie. Sabi niya sa akin. Paano mo naman nasabi yan? Natatawang tanong ko. Alam ko kasi ang mga tipo mo sa babae. Si Julie kasi, oo, maganda at mabait pero kitang-kita naman ang sobrang kaartihan niya. At alam ko na wala kang pasensya sa mga ganyang arte ng babae. Sagot niya sa tanong ko. Sa totoo lang, Mama Mia, ay tama nga naman si Ken. Kilalang kilala nga niya talaga ako. Noong naging girlfriend ko na si Julie, ay doon ko siya mas nakilala pa. Nalaman ko, Mama Mia, na hindi ko pala kaya ang mga kaartehan niyang taglay. Pero dahil sa ayoko naman na saktan siya, ay pinili ko na lang ipagpatuloy ang relasyon naming dalawa. Pinilit ko na lang ang sarili kong tanggapin ang lahat-lahat tungkol kay Julie. Mabuti namang girlfriend si Julie, Mama Mia. Sadya talagang late ko lang nalaman na infatuation lang pala ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil kahit anong pilit ko na tanggapin ang kaartihan niya, Mama Mia, ay hindi ko talaga magawa. Physical attraction lang pala ang nararamdaman ko para kay Julie. Dahil nung makuha ko na siya, ay doon naramdaman ko na hindi ko pala talaga siya mahal. Dahil ayokong masaktan siya, Mama Mia, ay dinahan-dahan ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Nagsimula akong maging cold sa kanya hanggang sa umabot sa punto na siya na mismo ang nakipaghiwalay sa akin. Mama Mia, nangyari nga ang pinaplano ko. Yun kasi talaga ang plano ko, Mama Mia, na si Julie ang bumitaw nang sa ganon ay hindi ko siya gaanong masaktan. Hindi man ako naging swerte sa love life ko, Mama Mia, ay kabaliktaran naman noon ang best friend kong si Ken. Yung girlfriend kasi niya that time ay naging girlfriend niya nung nasa college pa lang kaming dalawa. Samantalang ako ilang beses nang nagpalit ng girlfriend pero palaging nauuwi sa hiwalayan ang mga relasyon ko. Kung hindi ako ang napofall out of love, yung mga babae naman ang nakakahanap ng iba.
Isang beses pa nga ay nahuli ko ang ex-girlfriend ko na may kahalikang iba sa place niya, Mama Mia, kung saan ay madalas din kaming dalawang mag-sex. Yun ang huli kong naging karelasyon bago si Julie. Nag-away at nagkasagutan pa kami noon at naalala ko pa kung paano niyang binaliktad ang sitwasyon naming dalawa. Ako yung ginawa niyang dahilan kung bakit siya naghanap ng iba. Ako ang sinisisi niya, Mama Mia, kung bakit siya na-fall sa ibang lalaki. Alam mo, Eric, kasalanan mo din naman kung bakit ako nagkaganito. Oo, magkarelasyon tayo at oo, nagtatalik tayo pero hanggang dun lang ang binibigay mo sa akin. Hindi ko nararamdaman ang pagmamahal na sinasabi mo. Sa bawat araw na nag-aaway tayo, hindi mo man lang magawang suyuin ako. Hindi ko maramdaman na isa akong prinsesa sa relasyon nating dalawa. Mama Mia, mabuti na lang talaga at pinalaki ako ng mga magulang ko na may galang sa mga babae. Dahil nung time na sinabi niya sa akin ang mga katagang yon ay sobrang pagpipigil ko para hindi ko siya masaktan ng pisikal at masabihan ng mga masasakit na salita. Umalis na lang ako noon sa place niya at umuwi sa bahay namin. Nagpakalasing ako noon, Mama Mia, dahil hindi ko matanggap ang ginawa sa akin ng ex kong yun. Si Ken ang naging kasama kong uminom noon. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay pareho pala kaming may problema nung mga oras na yon. Kaya pala uminom din ng marami si Ken. Bagay na hindi naman niya masyadong ginagawa. May problema daw kasi sila ng girlfriend niyang si Melissa. Mama Mia, kilala ko din si Melissa dahil magkaibigan din kami mula pa noong nasa college kami. Maganda, matalino at mabait na babae si Melissa. Gusto siya ng nanay ni Ken at pati nga parents ko ay gusto siya. Mama Mia, may sikreto din akong aaminin sa'yo. Sa totoo lang, ay gusto ko si Melissa matagal na. Kaya lang, una kasing nakapagsabi si Ken sa akin na may gusto siya kay Melissa. Nakita ko rin kung gaano kamahal ni Ken si Melissa, kaya naman, Mama Mia, pinili kong itago na lang ang nararamdaman ko para kay Melissa at magpaubaya na lang para sa matalik kong kaibigan. Dumistansya ako mula kay Melissa at para makalimutan ko siya ay una akong nagka-girlfriend sa aming dalawa ni Ken. Hindi din naman nagtagal, Mama Mia, ay niligawan rin ni Ken si Melissa hanggang sa sinagot rin siya nito. Masaya ako para sa kanilang dalawa, Mama Mia, dahil alam ko naman na mahal nila ang isa't isa. Hindi ko lang talaga maiwasan noon ang masaktan dahil, Mama Mia, aaminin ko na may mga pagkakataon na naiisip ko na sana ako na lang ang boyfriend ni Melissa. Mama Mia, balik tayo sa naging usapan namin ni Ken nung gabing nag-inuman kami. Naikwento niya sa akin na parang nanlalamig na sa kanya si Melissa at sa tuwing tinatanong niya ito kung ano ang problema nilang dalawa ay wala naman daw ang laging isinasagot ni Melissa sa kanya. Mama Mia, nakiusap sa akin ang best friend ko na kausapin ko ang girlfriend niya. Palibhasa, alam niya na kaibigan ko rin ang girlfriend niya. Nag-alangan ako nung una, Mama Mia. Alam ko kasi na posible akong masaktan kapag naging tulay nila akong dalawa. Pero sa tagal naming magkakaibigan tatlo, ay ngayon ko lang nakita, Mama Mia, kung gaano kaapektado si Ken sa relasyon nilang dalawa ni Melissa. Alam ko na mahal ni Ken si Melissa, Mama Mia. Kaya pumayag na rin ako na pumagitna sa kanilang dalawa. Kaya naman kinabukasan din ay kinausap ko si Melissa. Nag-text ako kagabi pa lang para makipagkita sa kanya. Akala ko nga ay hindi siya papayag pero nagulat ako dahil agad siyang nag-text ng pagsang-ayon sa paanyaya kong magkita kaming dalawa.
Mama Mia, ewan ko ba? Kahit alam ko na makikipagkita ako kay Melissa para kausapin siya tungkol kay Ken, ay hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng pananabik dito sa puso ko. Dahil para sa akin, Mama Mia, ay mukhang magdi-date kaming dalawa ni Melissa. Unang beses kasi yun na lalabas kami ng kaming dalawa lang at hindi kasama ang best friend ko. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko, lalo na nung makita kong pumasok na si Melissa sa cafe na napag-usapan naming dalawa. Para siyang anghel na bumaba sa lupa sa kanyang suot at napakalapad pa ng pagkakangiti niya sa akin. Agad akong tumayo upang tulungan siya na hilahin ang kanyang upuan at makaupo ng maayos. Gentleman na gentleman ang datingan ko noon, Mama Mia. Nag-snacks lang kaming dalawa at nagkwentuhan. Ewan ko ba? Ang dapat pakay ko ay kausapin siya tungkol kay Ken pero hindi ko naman yun nagawa. Nakipagkwentuhan ako tungkol sa buhay niya. Masyado akong nadala sa aming usapan na hindi ko na namalaya ng oras at hindi ko na rin naiisip ang pakiusap sa akin ng best friend ko. Mama Mia, sa sobrang pag-enjoy naming dalawa sa company ng isa't isa, ay pagkatapos namin doon sa cafe ay nag-dinner pa kami ng magkasama. Tumawag pa nga sa akin noon si Ken at hindi ko alam kung bakit pero nagsinungaling ako sa kanya nung tinanong niya ako kung nakausap ko na raw ba ang girlfriend niya. Sinabi ko sa kanya na hindi pa dahil busy pa ako sa trabaho ko. Pero nangako ako nakakausapin ko si Melissa within that week. Mabuti na lang, Mama Mia, at nasa CR si Melissa nung tumawag si Ken sa akin. Na-enjoy ko ng sobra ang dinner naming dalawa ng girlfriend ng best friend ko. Noon pa man ay alam ko na masarap talaga siyang kausap. Yun nga ang isa sa mga nagustuhan kong ugali niya. Yung tipong marami kayong pwedeng pag-usapan kahit na matagal kayong hindi nagkitang dalawa. Mama Mia, gusto ko nga sanang isingit si Ken sa usapan namin pero hindi nakipag-coordinate ang bibig at ang puso ko. Pinipigilan ako ng puso ko na banggitin si Ken kay Melissa. Hindi ko alam, Mama Mia, pero hindi ko magawang magtanong kay Melissa tungkol sa kanilang dalawa ni Ken. Hindi din naman siya nag-open up kaya hindi ko na lang ipinilit pa. Siguro nga, Mama Mia, ay ayaw niya munang pag-usapan ng best friend ko. May sasakyan si Melissa kaya hindi ko na siya hinatid pa sa bahay nila. Pagka-uwi ko ay agad akong nakatanggap ng mensahe mula sa kanya. Hi Eric, thank you sa time kanina ha. Nag-enjoy talaga ako. Enjoy ka pala talagang kausap. Sa susunod ulit, laman ng text message niya sa akin. Mama Mia, hindi ko alam pero para akong teenager na unang beses palang nakaramdam ng kilig lalo na sa huling sinabi niya na sa susunod ulit. Hindi kasi ito patanong kundi isang statement. Ibig sabihin ay gusto niya pang makasama akong muli. Mama Mia, sobrang saya ko sa gabing yun at hindi ko na naiisip ang best friend ko hanggang sa tumawag ulit si Ken sa akin. Pare, pasensya na ha pero nakausap mo na ba si Melissa kahit sa tawag lang? Nag-half day kasi siya kanina. Plano ko nga sanang sundan pero may importante kasi akong tinapos. Bungad niya sa akin nang hindi man lang ako nakapag-hello sa tawag niya, Mama Mia. Pasensya ka na Ken, hindi pa eh. Busy din kasi ako sa trabaho. Hayaan mo, susubukan ko siyang tawagan bukas. Update kita kaagad kapag may nalaman ako. Pagsisinungaling ko sa best friend ko, Mama Mia. Alam ko namang hindi tama ang ginagawa ko pero pinagbigyan ko na lang ang sarili ko. Ang sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, ay ngayon lang to. Wala naman akong balak na agawin si Melissa
mula sa best friend kong si Ken. Gusto ko lang talagang maramdaman ang pakiramdam na makasama at masolo si Melissa. Ilang taon ko din yung pinigilan, Mama Mia. Ilang taon ko ring sinopress ang damdamin ko. Kaya kahit saglit lang ay gusto kong maramdaman ang pakiramdam na makasama siya. 1 linggo lang, Mama Mia. 1 linggo lang ang sinabi ko sa sarili ko bago ko tuluyang bitawan at kalimutan ang nararamdaman ko para sa girlfriend ng best friend ko. Ang pagkikita namin ni Melissa, Mama Mia, ay muli pang nasundan. Dinner, nood ng sine, at punta sa mga amusement parks ang ginawa naming dalawa. Hindi ko masasabi na official date yon dahil wala naman kaming napag-uusapan. Pero ang alam ko lang, Mama Mia, ay pareho kaming masaya ni Melissa sa mga pagkakataon na magkasama kaming dalawa. Sinulit ko ang 1 linggo, Mama Mia, hanggang sa dumating ang pang-7 araw mula nung nagkita kami sa cafe kung saan kami unang nagkausap na kaming dalawa lang. At habang kumakain kami nung ika-7 araw ay nag-open up ako sa kanya tungkol kay Ken. Mel? Tanong ko lang, kumusta na pala kayo ni Ken? Last week kasi nakausap ko siya medyo may problema daw kayo. Mahinang tanong ko sa kanya. Bakit mo naman naitanong? Inutusan kanyang kausapin ako, no? Diretsahang tanong niya sa akin. Hindi ako nakaimik dahil sa pagka-prank kanya sa akin. Kaya ipinagpatuloy na lang niya ang pagsasalita. Kaya pala bigla ka na lang nagparamdam sa akin last week. Well, anyways, okay naman kami. Lahat naman ng relasyon ay dumadaan sa mga ganitong pagsubok, hindi ba? Tanong niya ulit sa akin. Ewan ko ba, Mama Mia, pero parang may mali sa sinabi niya, lalo na sa part na kaya ka pala nagparamdam. Pero hindi ko kasi mapinpoint kung ano ang mali sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko lang na meron. Kaya tumango na lamang ako bilang tugon sa kanyang tanong. Mama Mia, tahimik naming tinapos ang aming pagkain. Ramdam ko ang ilangan naming dalawa mula nung mabanggit ko sa kanya ang pangalan ng best friend ko. Medyo nagsisi nga ako, Mama Mia, kung bakit ngayon ko siya tinanong tungkol kay Ken. Ayan tuloy, nasira ang last dinner namin together. Desidido kasi talaga ako, Mama Mia, nakalimutan siya matapos ang gabing yon. Mahal ko siya, oo, matagal na. Pero mas una kong naging kaibigan si Ken. Mas unang naging bahagi ng buhay ko ang best friend ko. Hindi ko kayang makitang nasasaktan si Ken, Mama Mia. At sa tingin ko naman ay mahal din naman ni Melissa ang kaibigan ko. Matagal na silang dalawa kaya imposible na wala siyang naramdaman para kay Ken. Sapat na sa akin, Mama Mia, na maging masaya ang 2 taong minamahal ko. Sapat na rin sa akin ang 1 linggong nakasama ko si Melissa. Mama Mia, gaya nung mga gabing magkasama kami ay hindi ko na siya hinatid pa ulit. Kinabukasan ay nag-check agad ako ng cellphone ko na medyo nakasanayan ko na makakatanggap ng text mula sa kanya sa araw-araw. Pero nung araw na yun ay hindi ako nakatanggap ng mensahe mula sa kanya. Lumipas pa nga ang 3 araw pero hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Melissa. Nahihiya na rin ako kaya hindi ko na rin magawang i-text siya, Mama Mia. Isang araw ay tumawag sa akin si Ken at halatang halata sa boses nito ang labis na kasiyahan na kanyang nararamdaman. Okay na raw ang relasyon nilang dalawa ni Melissa. Tumawag siya sa akin para magpasalamat dahil ang sabi sa kanya ni Melissa ay ako daw ang dahilan kaya nakikipagbalikan ito sa kanya. Kinausap ko raw si Melissa dahilan para matauhan siya at maisip na hindi niya kayang mawala si Ken sa buhay niya. Mama Mia, ito naman talaga ang gusto kong mangyari sa kanilang dalawa. Pero bakit ang sakit-sakit?
Bakit hindi ko pa rin makuhang maging tuluyang masaya dahil nung oras na yon, Mama Mia, ay sobrang sakit talaga ng nararamdaman ko. Kaya naman, Mama Mia, ay pinili ko na lang na lumayo mula sa dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Tumanggap ako ng maraming projects kahit pa nga hindi na ako magkanda-unggaga sa pagtapos nung mga nauna kong projects. Gusto kong maging busy, Mama Mia, dahil alam ko na ito lang ang natatanging paraan para makalimutan ko ang sakit dahil ipinaubaya ko ang babaeng mahal ko sa best friend ko. Isang buwan din, Mama Mia, bago ako muling pumayag sa paanyaya ni Ken sa akin na magkita kaming dalawa. Alam ko naman na nandun din si Melissa kaya hinanda ko na ang sarili ko. Hinanda ko na ang sarili ko na posibleng masaktan ulit ako kapag nakikita ko silang dalawa na masaya at naglalambingan. Pero Mama Mia, wala pala talagang makakapaghanda sa iyo sa sakit na maidudulot kapag nakikita mo ang babaeng mahal mo ay masaya sa piling ng kaibigan mo. Walang epekto ang paghahanda dahil kahit anong gawin ko ay sadyang matindi talaga ang tama ko kay Melissa. Nakangiti si Melissa na lumapit sa aming dalawa ni Ken. Humalik ito sa labi ng nobyo at doon ay labis talaga akong nagselos. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay sinaksak ng makailang beses ang puso ko. Sobrang pagtitimpi ang ginawa ko nung gabing yon. Medyo nahalata pa nga ni Ken ang pananahimik ko kaya nag-alala ito sa akin. Nag-alala siya kung ano raw ang nararamdaman ko, Mama Mia. Baka raw may sakit ako. Sinabi ko na lang na pagod lang ako sa trabaho dahil sa dami ng projects na hinahawakan ko. Sa awa naman ng Diyos, Mama Mia, ay na-survive ko ang pinakamatagal na gabi sa buhay ko. Feeling ko talagang tagal matapos ng gabing yon. Gusto ko nang umuwi, pero hindi ko naman masabi sa kanilang dalawa dahil ayokong makahalata sila na dinadamdam ko ang pagiging masaya nila. Buong akala ko, Mama Mia, ay yun lang ang magiging pagkikita namin ni Melissa pero mali ako. Dahil sa tuwing may lakad silang dalawa ay palagi akong isinasama ng best friend ko. Ang sabi sa akin ni Ken ay para daw maibalik namin ang dati. Yung panahon na palagi kaming magkasama. Yung mga panahon na wala pa kaming trabaho at ang responsibilidad lang namin ay ang aming pag-aaral. At para din daw maging close kaming dalawa ni Melissa. Ang lagi niyang pagyaya sa akin is his way of thanking me dahil ako raw ang dahilan ng muling pagkakaayos ng kanilang relasyon ni Melissa. Gusto kong tumanggi, Mama Mia, pero wala akong maibigay na konkretong dahilan. At isa pa, parang hindi naman apektado sa nangyayari si Melissa. Kaya alam ko, Mama Mia, na siguro ay wala talaga siyang naramdaman nung mga panahon na magkasama kaming dalawa. Kaya binigay ko talaga ang lahat ng best ko para umarte na masaya ako sa tuwing kasama ko silang dalawa. Lalong-lalo na kapag kaharap ko si Ken. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nagkasundo kaming tatlo na manood ng sine. Nauna na akong pumunta sa mall dahil may bibilhin pa ako. Nakabili na ako ng tickets nung nag-text sa akin si Ken na hindi muna kami matutuloy dahil may biglaang client siya at gagabihin din daw siya. Nasabihan na rin daw niya si Melissa. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na sayang ang tickets na nabili ko na, pero nag-decide na lang ako na wag nang ipaalam sa kanya, Mama Mia, na nakabili na ako ng ticket sa papanoorin sana namin. At dahil may ticket na nga ako ay nagdesisyon na lang ako na itutuloy ko na lang ang panonood. Pero habang hindi pa naman ako pinapapasok sa loob ng sinehan ay nag-ikot-ikot muna ako sa mall. Mama Mia, sakto naman at nagkita kaming dalawa ni Melissa habang pumipili siya ng sapatos sa department store. Mel? Nandito ka pala.
Akala ko hindi na pupunta kasi hindi matutuloy si Ken. Saad ko sa kanya. Oo nga sayang. Sayang at hindi natuloy pero papunta na kasi ako nung mag-text siya kaya tumuloy na lang ako dito sa mall. O ikaw, ba't andito ka? Sagot naman niya. Napakamot lang ako ng ulo tsaka pinakita ko sa kanya ang tickets na nabili ko na. Maaga kasi akong pumunta para makapili ng magandang pwesto. Kaya ayan, nabili ko na bago pa siya nakapag-text sa akin. Nakangiti kong sabi kay Melissa. Nagkatinginan muna kaming dalawa nung may pumasok na ideya sa isip ko. Gusto mo ba na tayo na lang ang manood? Medyo nag-aalangan kong paanyaya sa kanya. Ang buong akala ko Mama Mia ay tatanggi siya sa inaalok ko pero buti na lang at hindi dahil ayokong mapahiya. Sabay na kaming pumasok sa sinihan. Comedy ang pinanood namin kaya nakakagaan lang ng pakiramdam. Pagkalabas naming dalawa sa sinihan, Mama Mia ay nag-decide na kumain na muna kaming dalawa. Hinawagan pa niya si Ken para sana yayain ito pero tumanggi ito dahil hindi pa sila tapos ng kanyang kliyente sa pagmi-meeting. So kami na namang dalawa ni Melissa ang nagsama sa dinner. Kumain lang kami at medyo uminom lang ng konti. Sakto naman Mama Mia at hindi raw siya nagdala ng sasakyan dahil ang buong akala niya talaga ay matutuloy kami. At ang sabi naman niya ay hinahatid siya ni Ken pauwi. Kaya ipinagmaneho ko na lang siya pauwi ng kanilang bahay. Mama Mia, sa wakas ay nakapunta na rin ako sa apartment ni Melissa. Pinapapasok man niya ako kaya hindi na ako tumanggi. Mama Mia, nakakakaba pero bahala na. Nagkape lang muna kaming dalawa dahil medyo maulan na rin sa labas. Pero alam mo ba Mama Mia, hindi ko alam pero mas dumoble ang ganda ni Melissa nung tiningnan ko siya habang humihigop ako ng mainit na kape. Hindi ko alam pero pakiramdam ko Mama Mia ay mas mainit pa ang nararamdaman ko noon kesa sa kape na iniinom ko. Nanood lang kami ng palabas sa TV habang nagkakape. Pero siguro ay talagang malakas ang atraksyon ko sa kanya kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na hawakan ang kanyang kamay. At nung hindi siya pumalag ay hinalikan ko siya. Nung una ay dahan-dahan lang ang halik na ibinigay ko sa kanya. Tinatansya ko kung papalag ba siya o kung mandidiri ba siya sa ginagawa ko. Pero hindi. Nakatanga lang siya Mama Mia habang tinatanggap ang halik na binibigay ko sa kanya. Hanggang sa ang dahan-dahan na halik ay naging mapusok. Ilang saglit pa ay gumanti na rin siya ng halik sa akin. Yun ang naging hudyat ko Mama Mia. Hindi ko na talaga napigilan pa ang sarili ko at hinihiga ko na siya sa may sofa. Mama Mia, nung gabing yun ay pinalaya ko ang damdamin ko para kay Melissa. Ibinuhos ko lahat ng pagmamahal ko na naipon para sa kanya. Hinayaan ko na ipadama sa kanya ang nararamdaman ko sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Oo Mama Mia, may nangyari sa aming dalawa. At hindi lang yon dahil nung gabing yon Mama Mia ay inamin ko rin sa kanya ang damdamin na matagal ko nang inililihim. Katulad ko ay umamin rin siya. Ang sabi niya Mama Mia ay may nararamdaman din pala siya para sa akin. Sobrang saya ko. Masarap pala sa pakiramdam na mahalin ka rin ng taong minamahal mo. Nag-usap kaming dalawa ni Melissa at ang sabi niya ay tatapusin na niya ang relasyon nilang dalawa ni Ken. Dahil sa muli niyang binanggit ang pangalan ng best friend ko Mama Mia, ay namulat ako sa katotohanan na oo nga pala, ang babaeng nakatalik ko kani-kanina lang ay ang babaeng minamahal ng best friend ko. Pero ang sabi niya Mama Mia ay matagal na raw siyang walang nararamdaman para kay Ken. Kaya hihiwalayan na talaga niya ito. Ang sabi niya ay hindi niya lang daw magawa noon
dahil palaging nagmamakaawa si Ken sa kanya. Sinabi ko na lang din kay Melissa na wag munang sabihin kay Ken ang tungkol sa aming dalawa. Ang gusto ko kasi Mama Mia ay ako ang magsabi kay Ken. Alam ko na masasaktan ko ang best friend ko, pero mabuti na rin siguro na maghiwalay na sila ni Melissa kung hindi naman pala talaga siya mahal nito. Mama Mia, umuwi ako noon ng bahay na litong-lito ang puso ko. Pero aaminin ko na kahit nalilito at nagigilty ako, ay masaya pa rin ako sa nangyari sa aming dalawa ni Melissa. At simula nung araw na yon ay madalas na kaming magka-text at magkatawagan ni Melissa. Panay na din ang pagsabi namin ng I love you sa isa't isa. Masaya pero nakaka-guilty, lalo na nung sinabi sa akin ni Ken ang plano niyang pagpo-propose ng kasal kay Melissa. Sinubukan kong pigilan ng best friend ko Mama Mia pero hindi ko kasi alam kung ano ang idadahilan ko sa kanya. Kaya wala na rin akong nagawa. Sinabi ko na lang kay Melissa ang alam ko nang sa ganon ay makapaghanda siya ng kanyang isasagot. Nagsuggest na lang ako kay Ken na gawin niyang intimate ang proposal nila. Yung silang dalawa lang. Ayoko kasi na mapahiya ang best friend ko Mama Mia sa oras na tanggihan siya ni Melissa sa harap ng maraming tao. Buti na lang at ginawa ni Ken ang sinabi ko. At gaya ng alam ko ay hindi tinanggap ni Melissa ang proposal ni Ken sa kanya. Nakipaghiwalay na rin si Melissa nung araw ding yon. Alam ko Mama Mia na yun ang araw na pinakamasakit para sa best friend ko. Dinamayan ko siya kahit na nagigilty ako dahil ako naman talagang may dahilan kung bakit siya nasasaktan. Nagpakalasing siya habang ako ay nakikinig lang sa mga hinaing niya. Madami na ring text sa akin si Melissa pero hindi ko muna siya pinapansin. Nung makatulog si Ken ay doon ko na lang sinagot ang mga text ni Melissa sa akin. Han, ano nang gagawin natin? Tanong niya sa text. Ang tingin ko dapat ilihim muna natin ang lahat tungkol sa atin. Natatakot ako sa magagawa niya kapag nalaman niya na ako na ang mahal mo. Sagot ko sa kanya. Mama Mia, naging secret lovers kaming dalawa ni Melissa. Tiniis namin na maging sikreto ang relasyon namin kahit ang gusto talaga namin ay ipagsigawan sa buong mundo ang pagmamahala naming dalawa. Pero sadyang wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Dahil magtatatlong buwan na ang relasyon namin ni Melissa nung mahuli kaming dalawa ni Ken. Nakita niya kasi kaming dalawang magkasama sa mall na magkahawak ang mga kamay. Sa harap ng maraming tao ay sinuntok ako ng best friend ko. Hindi ako lumaban Mama Mia dahil alam ko na kulang pa yon sa ginawa kong panloloko at pantatraidor sa kanya. Nung inawat na kami ng mga gwardiya ng mall, ay doon lang huminto si Ken at umalis. Alam ko na oras na para harapin ko siya. Pinuntahan ko siya sa bahay nila kahit alam ko na galit pa rin siya sa akin. Pare, sorry pero ang totoo, noon pa man ay mahal ko na si Melissa. Maniwala ka, pilit kong kinalimutan ang nararamdaman ko sa kanya pero hindi ko nagawa. Lalo na nung inamin din sa akin ni Melissa na mahal din niya ako. Mahabang paliwanag ko sa best friend ko. Ano bang ginagawa mo dito? Umalis ka na at magsama kayong dalawa sa impyerno. Yun lang ang sinagot niya sa akin. Mama Mia, nakapanghihinayang lang na sa ganun lang natapos ang pagkakaibigan naming dalawa ni Ken. Sa haba ng pinagsamahan namin ay mauuwi lang din pala sa away ang lahat. Pero hindi naman ako nagsisisi na pinili ko si Melissa, ang babaeng mahal ko matagal na. Mahabang panahon na din ang sinayang ko kaya hindi ko nahahayaang magkahiwalay ulit kaming dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, ay kasal na kaming dalawa ni Melissa at may 1 taong gulang ng anak. Masaya na kaming nagsasama ngayon dito sa ibang bansa. Dito rin namin piniling mag-asawa na bumuo ng aming pamilya. Wala na rin kaming komunikasyon kay Ken. Pero ang huli kong balita
ay may girlfriend na rin daw ito. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na sana ay mahanap na ni Ken ang babaeng para sa kanya. Ang babaeng magmamahal sa kanya ng tunay, wagas, totoo at walang kaagaw at walang kasalo. Hangad ko ang buong kaligayahan niya. Hindi ko alam kung mangyayari pa ba, pero umaasa din ako, Mama Mia, na balang araw ay muli kaming magkakabati ng aking kaibigan. Na balang araw ay mahanap niya rin sa puso niya ang pagpapatawad sa aming dalawa ni Melissa. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Lubos na nagmamahal, Eric. Hindi ko alam, Eric, kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Pero nagdesisyon ka, pinili mong panindigan si Melissa at ang pagmamahalan ninyong dalawa. Yun naman kasi talaga ang buhay. Sa bawat desisyon na ating gagawin, meron itong mga consequences na kailangan nating harapin at tanggapin. At sa kaso mo, ang naging consequence ng pagmamahalan niyong dalawa ni Melissa ay ang pagkasira ng tuluyan ng pagkakaibigan ninyong dalawa ni Ken. Namili ka at pinanindigan mo. Yun naman ang importante doon. Naniniwala rin naman ako na darating din ang araw na kung hindi nyo man maibabalik ni Ken ang dati nyong pagkakaibigan, ay darating pa rin ang araw na mapapatawad ka niya sa iyong nagawa. Darating ang araw na marirealize niya na siguro ay hindi talaga sila ni Melissa ang para sa isa't isa. Pero isa lang talaga ang naiisip ko, Eric. Sana ay hindi nyo na lang niloko itong si Ken. Sana sa umpisa pa lang ay sinabi nyo na ang totoo. Sana bago kayo magkaroon ng relasyon ni Melissa ay kinausap nyo muna ng masinsinan si Ken. Siguro, hindi naging ganun kabigat ang kanyang reaksyon sa pagmamahalan ninyong dalawa. Ako kasi naniniwala na walang tao na deserve ang masaktan at maloko. Kaya kung hindi nyo na mahal ang mga karelasyon nyo ngayon, sabihin nyo ang totoo. Huwag kayong magtago. Huwag kayong magloko at lalong huwag kayong magtraidor. Ito po ang inyong Mama Mia. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwento ng buhay ni Ken. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito at i-share. Huwag niyo rin kalimutan na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat uploads na ating gagawin. Kung may sarili naman kayong kwento ng buhay na gustong i-share sa amin, huwag kayong mag-atubili na mag-email sa akin at mamamiacdo0317@gmail.com. Muli, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik nitong ating munting programa.